Actually, title nito noon is Okay Bilis. Ang sabi ng mama ko, naghahanap siya ng mga songs. Pagkatapos, sabi ng mama ko, bakit hindi mo i-record yung Atiglo mo? So, ni-record niya yung 1 linggo. Pinalit ni Mel 1 linggong pag-ibig na. So, sumikat ang 1 linggong pag-ibig. So, ako po ang original na nag-record niyan. Po ba kayo yung original na nag-record o kumanta nung 1 linggong pag-ibig? Ibig sabihin po, boses talaga ninyo yung maririnig po doon. Yun po ba ay may kinalaman sa love life po ninyo? Ano po ang naging dahilan para nagawa ninyo at kinanta yung awitin po na yun? Wala po akong maisip, kundi ang 1 linggong pag-ibig ay pinakompose ko po kay Mon Del Rosario. Nung nag-recording po ako as Gloria Belen po yung pangalan ko noong 1983. Yun po, doon ako nag-umpisa ng recording. And then, pinopromote ko na po bago ako pumuntang Amerika, 1986. Nung kasama ko si Mel papuntang Hawaii. So, ito pong recording na ito, dala-dala po namin sa Hawaii. So, at the same time, doon ko po sa Hawaii ni-record pre-promote itong kanta, which became number 1 din sa Hawaii for 3 months. So, ngayon, nakatira po kami sa Hawaii for almost 5 years. Tapos, LA. Then, I went to New York for 16 years. And then, back to Las Vegas. 13 years na ngayon ako sa Las Vegas. Wow. So, ngayon, ang tanong ninyo po ay kung relevant dito sa buhay ko, nagkataon naman na 1 linggong pag-ibig. Pero nung umuwi si Mel, 1991, ang sabi ng mama ko, naghahanap siya ng mga songs. Pagkatapos, sabi ng mama ko, bakit hindi mo i-record yung kanta ni ate mo? Ni Mel. Atiglo mo. So, ni-record niya yung 1 linggo. Pinalit ni Mel 1 linggong pag-ibig na. So, sumikat ang 1 linggong pag-ibig. So, ako po ang original na nag-record niyan. And then, it became platinum nung ini-record ni Mel. Diba po? Sa akin, gold record lang. Pero sa kanya, hindi natin matatalo ang Imelda Papi. Yes. Siya pa rin ang original natin. Pero di po may tatanggi yung 1 linggong pag-ibig hanggang ngayon sikat. Ginagawa na nga po ng iba't ibang parang love life na kwento ng mga kabataan. Grabe nga. Kahit sa TikTok. Kahit sa TikTok, ano? Opo. Pero ma'am, Grabe, ano po. pakilala po pala tayo ma'am sa ating mga kababayan. Ang pangalan ko po, si Gloria Papin, dating Gloria Belen. Kung naalala niyo po, mag-YouTube po kayo, Gloria Belen, hadyan pa rin po ang mga songs namin. Tapos, yan po, Gloria Papi na ako. Since nasa sa Amerika po kami, bumalik ako sa papi namin, na family name namin. So, yun ang ginagamit ko po sa Amerika. I do shows there. I do concerts too. And I produce concerts sa family namin. Kay Mel, si Eileen, Papin Sisters. Concerts sa New York, all over America, Canada, Australia. So hanggang ngayon po pala, yun ang buhay ninyo, musika. Kumakanta po talaga. A business, a little business here and there. Ma'am, nakailang album na po tayo sa ano? Actually po, mga covers, mostly covers, mga 8 albums. Marami. Opo. May mga original po ako sa isang album. Pero ito pong binigay ko sa inyo, pahiram po. Ito pong binigay ko sa inyo, ni-record ko po ito dito sa recording ni Miss Imelda Papin. Dito po sa napakaganda po itong Christian Praise and Worship CD. Kaya pakinggan niyo po ito. At baka wag naman kayong umiyak kagaya ng loyalista. Dahil ang loyalista talaga hindi mapipigil. Kaya ka sa loob na sinihan.
And speaking of loyalista, ma'am, pwede po natin invite yun natin pong mga kababayan sa buong mundo na manood ng Opo. Ay, tako. Talaga, nakikita tayo sa buong mundo. Yes. Yes. Opo. Ay, sa inyo pong lahat. Okay. Manood, mga OFW, manood po tayo ng Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Napakaganda pong pelikula. Hindi po ito politiko na pelikula. Pag napanood niyo po, kayo na ang magja-judge. Yes. Ano po? So, don't miss it. Pinaka the best movie ever. Ma'am, Okay? pakisabi naman po sino yung mga gumanap na sa pelikula. Gumanap na artista. Para mabanggit naman po natin. Kasama po dito sila E.R. Ejercito, si Claudine Barreto, si Alice Dixon, Gary Estrada, Mafi Papin. Ang nag-iisang anak po ni Imelda. At syempre po kami, mga extra po kami kasi yung buhay ko po ay kadugtong ng buhay ng kapatid ko si Mel na si Eileen po ang nag-actually sa movie. Si Eileen po yung younger sister namin, the youngest out of 9 ay siya po ang naganap ng buhay ko kasi nasa Amerika rin po ako noong time na nag-shooting. And then at the very end of the movie, nandun po ako nakahabol. Yes po. Siguro mapapanood po ninyo yan. Mukha ko lang naman ang doon. Pero hindi po complete yung movie kung wala kayo. Siyempre. Siyempre, kadikit ako ni Mel. Always po, nakasama ako ni Mel sa anywhere we go sa States. At saka dito po. Nung actually, sumasama kami sa mga rally noon. Sa Luneta. ng araw. So, part po kami. Kami ni Mel talaga ang magkasama sa buhay namin tungkol sa Loyalista movie. So, Pero napakasaya po. di kayo nag-artista, ma'am. Singer lang talaga kayo. Opo. Singer lang. Sa stage kasi, pwede ka na rin maging artista eh. So, pwede na rin yun po. Actually, wala pang movie ata na nagagawa. Magpuproduce po kami ng movie sa akin lang mag-isa siguro. Okay? Biro lang po. Ma'am, okay lang ba patikim ng isang chorus dyan? Para marinig pa rin ng Yes, mga chorus? kababayan natin. Yes po, ma'am. Chorus na. Yung ukay bilis. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling. Ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap. Sa isang iglap lang, nawala rin tayong lahat. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you po.